Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Mag-a-analyze uli tayo ng matinding laban. Sinamantala ng misteryosong tao na ito na si Rey Enigma na taga Espanya. Hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon kung sino tong nakamaskara na ito. At pumasok sa kanilang kontinente sa Europa si Gukes D. Samantalang naglalaro sa Superbet Rapid and Blitz sa Warsaw, Poland, sinamantala niyang makalaro ng one-game blitz. Talagang pag nabalitaan niyang pumasok talaga sa Europa, no? Ginagrab niya ang opportunity. Taga Espanya ito eh. Hanggang sa ngayon, di pa nakikilala ang taong ito. Pero pag-aralan natin ang kanilang naging laban. White dito si Rey Enigma at nag D4, Knight F6, Knight F3, G6, Knight C3. Aba, this time, medyo nagbago siya ha? Kasi sa madalas nating sa naaalala ko naka E3, C3 yan, tapos Bishop D3. Ayun, tapos nagka-castling. Tanda nyo pa? Yan lagi opening yan. Pero this time, nag-Knight C3 siya. Nagbago na siya ng preparasyon. Nag-E4, D6. Ayun, pumasok na sa Perch Defense, Classical, Sechter variation. Nag-castling, Bishop E3, at nag-Knight C6 si Gukes and D5. Ayun, inatake kagad. Inistorbo kagad ang development ni Gukes na paatras. Pero linyado po yan ha. Talagang, kumbaga, parang aksayado sa tempo. Pero ang purpose niyan, lilipat naman yan ang ruta ng development. Tapos, itong D5, babasagin yan paunti-unti. Yan ang strategy ng Knight B8. Queen D2, angat lang, and nag-C6. Ayan na nga. Pressure sa D5, nag-H4. Ayan, medyo ambitious ang move na yan ni Enigma. Novelty yan eh. Kasi ang old lines ay G4, Bishop H6, castling queenside, A4. Yan ang mga lines. Pero dito, nag-H4. Novelty, pero ang nakikita ko dito, ang basa ko, mag-H5 yan, aatake kagad sa kingside. At nag-B5. Ayan. Agad namang on time ang pang-iistorbo dito ni Gukes. Sige, mag-H5 ka. Mag-B4 ako. Ayun. Atakihin ang knight and may knight takes E4 na paparating. Nag-A3 pinigil muna. At nag-H5 pinigil din ang paparating na annoying attack sa kingside. Pag naka-H5 po, malakas ang komplikasyon na magagawa niyan sa kingside. Kumapture sa C6. At nag-A6 muna. Siyempre, kailangang proteksyonan ang nakabitin na pawn sa B5. Anytime naman, makukuha yung pawn sa C6. Nang istorbo na naman. Mahilig talaga ito sa mga ganitong diskarte. No? Okay, pumasok ang knight. Kumapture. Knight takes C6 muna. And nag-bishop F4. Dinipensahan ang pawn sa D6. Pero, bakit kaya hindi naman tinuloy at nilubos-lubos ang capture sa E7, magku-queen takes E7. At kitang-kita sa evaluation bar na pabor sa black. Kahit na lamang ng isang pawn ang puti. Bakit? Ano meron? Lamang naman ng isang pawn. Halimbawa, i-bishop E2 natin. Magro-rook D8. Maaatake kasi na maaatake. Baba natin, queen C1 and magro-rook E8. Ayan, napakarami pong pwedeng attacking i-apply dito sa ganitong position na nako, grabe pressure. Di makaalis ang bishop. Imagine niyo po may capture sa knight, mawawala ang depensa ng bishop, may threatening matchas. Okay, nakapila. So winning na black dyan. Kaya maganda na yung ginawang decision dito ni Enigma na nag-bishop F4 siya para suportahan ang pawn sa D6. Pero kinapture pa rin ni Gukes. Kasi ayan na, pagkakataon na para makatempo attack sa king na nasa gitna. Dito, nag-castling. Okay? Para sa isip dito ni Enigma, makailag na sa E-file at itong pawn sa D6 ay super weak din naman, anytime babagsak. Pero hindi po sumang-ayon ang computer engine sa tira na yan. Bakit? May B4. Good move by Gukes. Umilag nga sa E-file pero nalagay naman sa alanganin dahil may paparating na malakas na atake sa queen side. Inapture and knight takes B4. Nag-bishop C4. Ayun.
Ang time control po ay 3 minutes plus 2 seconds sa kanilang naging laban na ito. Bishop C4 develop, and para ang idea dito ni Enigma para wala ding knight A2 mamaya. Baka mamaya may mga hataw ng bishop takes knight, maka knight A2 check, rook B8, mga ganon. Okay, pero alamin muna natin, what if bishop takes pawn? O di double, di ba? Ito po kasi ang gagawin, magku-queen A5. Napakalakas. Mayroong queen A1. At halimbawa, capturing ng tore, queen A1 check, may harang naman, pero grabe, ang daming matchas. Pero ito ang pinakagusto kong pagkamatchas. Matikambing na tinatawag natin. Diba? Ang sagwa ng pagkamate. Kaya, hindi na naghangad si Enigma sa pawn D6. Balik tayo sa bishop C4 at nag-queen A5. Ayun, naku po, bababa na, obligadong tabihan ng king ang A1 square at nakakairitang napakalakas na atake sa C2. Bishop B3, suporta, at dito mga kamatsas, ayan na. Ito yung tinatawag na overloading na. Tutukan na, halos lahat nandyan na. May knight, may queen, may bishop pa. Nako, dalawang bishop ay nakatutok na, may knight pa. Overloading. Pagka ganyan, lumalabas na po talaga ang matinding taktika. Ano kaya sa palagay nyo ang perfect decision na dapat gawin dito sa black na natumbukan ni Gukesh? Bigyan ko kayo ng kaunting sandali para makapag-isip. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng bishop takes knight. Simple na lang pala. At dito napilitang kumapture ng queen sa bishop. Kasi kung pawn ang ipangka-capture, magda knight takes C2 dito at may threatening matchas. Pag kumapture ng bishop, may rook A, B8 check. Lasog-lasog. Matchakaw. Matchas. Ayun, napasama pa yung pag-ilag ng castling sa queen side, ano? Malala. Yan. Kaya dito napilitang mag queen takes bishop at tinutukan naman ng tore, very strong. Queen D2 and ang isa pang spectacular move dito mga kamatsas na talagang yumanig sa posisyon ni Enigma, rook takes pawn. At naparisay na dito. Parang mas malala ang laro niya kay Gukesh, ano? Kasi nakalaro niya si Karpov, nakatabla siya. Nakalaro niya si Kasparov. Ang alam ko kahit papaano pumalag-palag siya pero natalo pa rin siya kay Kasparov. Pero this time, wala eh. Parang bugbugisyo siya kay ano? 21 moves lang siya kay Gukesh. Malakas talaga si Gukesh, ano? Di nakaporma yung opening niya. Ayan, at matindi rin tong Enigma na to, no? Kasi biruin mo kahit ba pumunta ka sa venue, makita mo si Gukesh eh. Matindi manager nito. Nagkakaroon ng coordination sa ganitong pagkakataon na, di ba? Makalaro mo lang itong mga to, malaking bagay eh. O sino nag-a-arrange? Papaano na-arrange yung ganyang one game blitz, di ba? Matindi rin, meron din tong dating. Ibig sabihin may manager din to. Iniingatan po nito yung karakter nito eh. No? Mala Spider-Man and Batman to eh. Pero sila Batman and Spider-Man eh, nag-alis na ng maskara. Pero ito eh, hanggang sa ngayon, hindi pa nakikilala. Marami naghihinala, ito raw ay Grandmaster, taga-Spain, ganyan-ganyan. Pero hanggang sa ngayon, sino ito? Hindi mahubaran ng maskara. May balita naman, ito raw ay non-master na malakas, tumatalo ng mga titled players sa Espanya. Sino ba talaga to mga kamatsas? May hinala ba kayo? Lapag nyo lang sa comment section below. Okay, hindi siya naging matagumpay kay Gukesh. Bugbugacious ang nangyari sa kanya. Okay, at matagal na nating sinubaybayan ito eh. Pero sa mga paparating po, no, malaman kung sino pa ang hahantingin ito pag nagkataong pumasok sa kontinente ng Europa. Nananamantala to eh. Sige po, maraming salamat mga kamatsas. Sana po natuto kayo sa game na ito. At sa mga gusto pang magpa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section din. And tingnan po natin kung interesting talaga, papasadahan natin yan. Maraming salamat.
happy 2025 po ulit sa inyong lahat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.